Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. E-explain ko sa inyo kung papaano pinakalat nitong tao na ito ang fake news. Kung papaano niya dinideceive ang mga tao. Kung papaano niya pinapakalat ang kasinungalingan. Iisa-isahin ko sa inyo ang lahat ng sinabi niya at patutunayan ko sa inyo, peke itong tao na ito. Okay? At pag hindi ito peke at pag nakaupo si Velasco, i-delete ko ang page ko. Yung Banat by page, FB. Pero, pag nakaupo si Velasco, pag nakaupo si Velasco, i-delete ko yung page ko. Pero pag hindi nakaupo si Velasco, i-delete mo yung page mo, TP. Ibig sabihin, sinungaling ka. O, ganyan ako magiging totoo sa inyo ngayon. Okay? Pag nakaupo si Velasco, I will delete my page. O, wag mo sabihin dahil maliit lang yung ng page ko. Excuse me, engagement, minsan lamang pa ako sa'yo. Kadalasan lamang pa ako sa'yo. Hindi ko pinagyayabang ito ha. Ang ibig ko lamang sabihin, wag mong sabihin na mababa lang ang followers. Wala sa followers yan, nasa engagement yan. Bar. SGD, salamat po ha. So, if I am lying at si Velasco maging speaker, tanggalin ko page ko. Pero pag hindi naging speaker si Velasco, tanggalin mo page mo. Oh, and I will be true to you. Isang halimbawa ng fake news niya. Ito. Pasok! So ganito. Nag-meet ko na stress ako. Kasi ganito guys, kulang ako ng tulog kagabi. Papansinin nyo kanina sa usaping bayan, wala ako sa mood. Yung lagyan na yung wala ako sa mood kasi kulang ako ng tulog. Alas 4 ako na madaling araw nakatulog kasi nakikipagchismisan ako dun sa mga tao sa paligid. Tapos, ang nalamang, tapos ang naging tulog ko lang kanina bago mag-show, 2 hours lang. Tapos, after nung show, natulog ako. Uli, bumawi ng tulog, Tapos, tawag din eh. Hindi nyo napansin? Ang tagal niya sabihin. Bakit? Nag-iisip siya. Hindi niya alam kung ano talaga sasabihin niya. At ito, sinabi niya. Ilang, o nga pala, bumawi ako ng tulog. Tapos pagising ko, ang dami nang naganap na hindi ko alam. So anyhow, Velasco na ang bagong speaker. Ano daw? Velasco na ang bagong speaker. Kagabi niya yan sinabi, ha? Si Velasco na daw ang bagong speaker. Tanong ko kayo, sino speaker ngayon? Sino ngayon ang sinungaling? Meron daw siyang alam, ang basihan niya dito, meron daw siyang bubuwit doon sa Malacanang sa meeting nila ni Velasco, Cayetano at si Pangulong Duterte. At napag-usapan daw doon, speaker na si Velasco. Boy, dito ay that's it ka boy. Sisilabang ka ng buhay nang nagbabagang apoy. Kapag umanat, Bakit? lahat wala Mo nasabi yan? At sabi mo pa, narinig mo sa loob ng Malacanang na speaker na si Velasco? bunga na puno Ah. mula sa ugat ng Sino ngayon yan ang unang kasinungalingan na fake news ni TP. kapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula Sandali lang! ng nagmamahal. Malay mo naman! Sabi ng iba, malay mo naman! Mga bulok Malay mo! Bakit ba kasi gustong-gusto mo matanggal si Cayetano at gusto mo si Velasco? Alam nyo ba kung bakit? Ano daw ang dahilan niya? Bakit gusto niya matanggal si Speaker Cayetano? Hindi dahil dun sa lagi niyang dinidina, hindi dahil dun sa ayaw siyang bigyan ng pwesto nung naging DFA yan. Diba? Sabi nga ng isang opisyal, di ko na lang papangalanan. Kaya nagalit yan kay Speaker Cayetano. Gusto niya kasing maging ASEC dyan sa DFA noon. Sabi ng isang opisyal dyan sa DFA noon. Hanggang ngayon, opisyal pa rin yan. Okay? Kaya lang nung panahon na sekretary si Cayetano, ang sinasabi nga muntik ako nang nabanggit. Sabi nga nung opisyal na yon, paano naman siya bibigyan ng ASIC doon sa position doon sa DFA? Kailangan na may criteria yung kasi foreign yan
meron niyang hindi katulad dun sa mga ibang ASIC, walang requirement. Dito, since DFA may requirement 'yan. May mga parang diplomatic course or something ganyan. Ewan ko kung anong tawag mo doon. Kaya hindi siya pwede. Doon nagsimulang magalit 'yan. At saka dahil daw na late yung kanyang sahod. Daw sabi. Hindi niya alam. Remember, kapapasok pa lang ni Speaker Cayetano noon sa DFA. Talagang nalilate ang sahod. Di ba sinabi ko nga sa inyo, ilang buwan bago sumahod si Mocha sa OWA? As in, ilang buwan? Umabot at least 3 to 4 months, umabot ata bago siya sumahod? As, na siya dyan Deputy, Deputy Administrator na. Mataas na position niya. Delayed. Siya gusto niya agad-agad. Oh. Ngayon tingnan natin, ano pa ang second fake news nitong tao na ito? Papakita ko sa inyo ano daw dahilan kung bakit niya gusto si si Velasco at ayaw niya si Cayetano. Ito, panoorin nyo. Paano mo makukumbinsi sila na hindi humiwalay sa Pilipinas Ito na natin for the longest time? Gusto nila humiwalay sa Pilipinas. Paano mapapagbigyan ng Mindanao? Paano mo makukumbinsi sila na hindi humiwalay sa Pilipinas kung maneneglect mo sila lalo na sa infra as public funding? Ay, sorry. So, ang problema, nung nakaupo si Alan, tinanggal niya si Ungab, yung tagahugpong, yung partido ni Sara, tinanggal niya sa APRO. Committee on Appropriation yon. Paano yun? Natanggal yung Davao sa picture. So anyway, natapos na yung drama na Lord Alan, nakaupo na si Alan, actually Alan din yung nakaupo, Alan din yung pangalan, Lord Alan Velasco. Okay? Diyan, 2 beses niya sinabi na nakaupo na si Velasco. Ulitin natin okay, ulitin natin para maklaro. At saka sinabi niya dahil daw kay Speaker Cayetano na neglect ang Mindanao. Ulitin natin para hindi magulo kasi kanina medyo Anyhow, Velasco na ang bagong speaker. Yan Gusto po ko ipakilala. Anyhow, bagong speaker na daw si Velasco. Okay? Bagong speaker na daw, which is hindi totoo. Ipakilala kay TP, ang toy poodle. Ayan, Jajan. Sige, dito ka muna, TP. Ayan, tulog ka muna dyan, ha? So, ganyan guys. Baklang-bakla litong aso. Hi kayo kay TP. Say ka hi sa kanila, ha? Naantok ko na ba? Ang daming itong Jajan. Hello. Hello. So, ganito guys. Nangyari, etong si Lord, tsaka si Alan, at tsaka si PRRD, nag-meeting-meeting daw. Tapos tapos, upo si Lord, tanggal si Alan. Pangalawang sinabi niya, naupo si Lord, tanggal si Alan. Sa pagpapatuloy ng speakership ni Alan, ayoko man-neglect yung Mindanao. Kasi nga guys, alam na natin for the longest time, gusto nila humiwalay sa Pilipinas. Paano mapapagbigyan ng Mindanao? Paano mo makukumbinsi sila na hindi humiwalay sa Pilipinas kung maneneglect mo sila lalo na sa infra as public funding? So, ang problema, nung nakaupo si Alan, tinanggal niya si Ungab, yung tagahugpong, okay, sige. So, ito na yung pangalawang kasinungalingan niya. 3 beses niya na inulit dyan na si Velasco ay speaker na, which is false. Fake news. Pangalawang kasinungalingan, sinasabi niya, tinanggal daw ni Cayetano si Congressman Ungab, which is hugpong yung kay Sara Duterte na partido at yan ni taga Davao, which is kaya daw na-neglect ni Cayetano ang mga taga Mindanao. Yan ang packaging niya. Kaya ako gusto ayoko na si dahil kay Ungab tinanggal. Alam niyo naman, kaampi ko si Sara Duterte, ganyan-ganyan. Nakalimutan niyo na ba? Ito, papakita ko sa inyo. Si TP, paalala ko lang sa TP, sino ba ang pinalit kay Ungab? Sige nga. Ayan. Davao City Representative Ungab out as a House Appropriations Committee Chair. Basahin niyo yung article. Ang pumalit sa kanya ay si Representative ACT-CIS, Representative Eric Yap. Upon the approval by the full House of Domination made by Senior Deputy Major Leader Jesus Crispin Rimulya.
Yap is an ally of Davao City Paulo Duterte. Tanong ko kayo, na-neglect ba? Ang ipinalit, si Yap. Kilala niyo si Yap. Ganon yan. Ganon yan ni Paulo Duterte. Sasabihin, gagamitin niya pa si Sara Duterte na dahil sa kay Ungab. Sandali, si Sara Duterte ngayon ay mayor. Hindi naman niya mababantayan yung congressman na yan. Mababantayan niya ba kung anong gagawin ni Ungab? Hindi. Mayor siya. Siyempre, iniintindi niyan Davao. Pero si Paulo Duterte, anak din ni Pangulong Duterte, ay mababantayan niya si Yap. Bakit? Close nila yan eh. Di ba? Laging kasama si Yap. Hindi nyo napansin? So, anong ibig sabihin nun? Fake news na naman to si TP. Dadahilan niya pa yung Mindanao? Eh ngayon nga eh. Mamaya ipapakita ko ha. Tingnan nyo. Eto ha, pangalawa. Niloloko niya yung mga tao at nag-feeling na magaling siya. Okay lang naman kung mag-feeling magaling ka. Problema yun maging mayabang ka. Kung natutuwa yung mga followers mo na maging mayabang ka, okay lang. Wala sa akin problema yun. Ang ayoko lang, yung nagpapakalat ka ng fake news. Alam mo ba ngayon, may nagtanong nga sa kanya dyan, sa speech nang yan eh, na ang laki ng budget allocation sa Mindanao sa panahon ni Cayetano. At ang sagot niya, wala. Parang, hindi lang niya pinansin. Oh. Ngayon, eto, mismo, kaalyado, kakampi, kadikit ni Paulo Duterte, sasabihin mo, pinabayaan ng Mindanao. Oh, fake na fake, di ba?